Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Maaaring ang lahat ay sasang-ayon kung sasabihin ko na ang social media ay malaking parte ng buhay ng isang tao, lalo na ngayong 21st century. Bukod sa magagamit mo ito sa pagbabahagi ng mga idea, pagiging updated sa mga nangyayari sa loob at labas ng bansa, ang social media ay malaki ang impluwensya pagdating sa pakikipag-ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Ngunit bukod sa ilang mga nabanggit kong benepisyo ng social media, nalaman ko na ang ibang tao ay ginagawa rin pala itong parang online dating app. Noong 2005, habang ang isang Amerikano ay gumagamit ng social media, ay nakilala niya ang isang Filipina. Ang Amerikano ay kinilalang si Joseph Myers. Siya ay pinanganak noong 1972 at nakatira sa Wayland, New York. Kung ang nasa isip mo na siya ay naninirahan sa isang napakataas na apartment building sa state na yon, ay lilinawin ko lamang na ang Wayland ay matatawag mong isang maliit na bayan na matatagpuan sa Steuben County. Hindi katulad ng hustle and bustle na makikita mo sa siyudad ng New York, ang mga tao dito sa Wayland ay may mabagal at simpleng pamumuhay. Sa liit ng lugar, halos lahat ng mga tao doon ay magkakilala dahil ang populasyon dito ay halos 4,000 lamang. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao doon ay pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Simula nang siya ay bata, sa ganyang kapaligiran lumaki si Joseph. At katulad ng ibang mga tao, isa siya sa mga lalaking gustong makakilala ng babae na habang buhay niyang makakasama. Ayon sa ulat, siya ay kinasal na ng isang beses. Ngunit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at nauwi rin ito sa divorce. Ang babaeng nakatawag sa kanyang pansin sa social media ay ang Filipinang si Irene. Ito ay pinanganak noong 1979 at siya ay tubong Tabuelan, Cebu. Ang dalawa ay kaagad nagkamabutihan at nang makaipon ng sapat na pera, si Joseph ay pumunta sa Cebu para makita sa kauna-unahang pagkakataon sa Irene. Wala sa ulat kung kailan siya dumating sa Pilipinas. Ngunit ang sigurado ay nang lumapag ang kanyang eroplano sa airport ng Cebu at makita sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang nobyang si Irene, ay sigurado si Joseph na nahanap na niya ang babae para sa kanya. Sa loob ng ilang araw ay inilibot ni Irene ang kanyang Amerikanong nobyo sa magagandang lugar sa Cebu. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit alam mong seryoso ang dalawa sa kanilang relasyon dahil si Irene ay hindi napigilan ang kanyang sarili na ipakilala ang kanyang dalawang mga anak kay Joseph. Ayon sa mga nakakakilala sa Amerikano ay agad nitong pinakasalan si Irene sa Pilipinas. Bumalik ito sa New York mag-isa pero ginawa niya ang lahat para makuha agad si Irene sa Cebu. Wala sa ulat kung kailan dumating sa Amerika ang Filipina. Ngunit base sa mga litratong ito noong 2012 ay nagsimula siyang magbahagi ng kanyang mga litrato sa New York kasama ang kanyang mga kaibigan doon. Bagamat naiwan sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang mga anak sa Pilipinas, ay sinigurado ni Irene na lagi niyang makakausap ang mga ito at makakatanggap sila ng buwanang mga allowance. At katulad ng ibang mga Filipina na ayaw dumepende sa kanilang mga asawa para sa perang ipapadala sa kanilang pamilya sa Pilipinas, nang makuha ni Irene ang kanyang green card ay agad siyang nag-apply ng trabaho. At ang una niyang napasukan ay isang adult care center at siya ay naging caregiver. Simula nang kumita ng pera sa Irene ay unti-unting nakadama ng ginhawa sa kanilang buhay ang pamilya niya sa Cebu. At kasama ang kanyang asawang si Joseph, silang dalawa ay ginawa ang lahat para magkaroon ng desenteng buhay. Dahil balak din nilang dalhin sa Amerika ang mga anak ni Irene bago sumapit ang ika-21 kaarawan ng mga ito. Kaya sa loob ng ilang taon, bahay, trabaho at paminsan-minsang paglabas kasama ang kanyang mga kaibigan ang naging buhay ni Irene. Kahit naging mahirap ang paglipat niya sa New York, ay unti-unti siyang naka-adjust. Bukod sa pagkakaroon ng sariling kita mula sa kanyang trabaho, ay natuto na rin siyang magmaneho ng sasakyan. Bagamat malayo si Irene sa kanyang mga mahal sa buhay, makikita mo naman sa litratong ito na tila ginagawa ni Joseph ang lahat para maramdaman niyang meron siyang bagong pamilya sa New York.
Ngunit ang lahat ay magbabago noong April 2016. Ayon sa ulat, ang mag-asawa ay inaresto ng mga otoridad at base sa court document na ito, silang dalawa ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Dahil sa liit ng bayan ng Wayland, ang balita ay kaagad kumalat at ito ay nakarating na rin sa mga kamag-anak ni Irene sa Cebu. Ang mga ito ay hindi makapaniwala sa nangyari, lalong-lalo na ang anak ni Irene. Nang ang kanyang ina ay inaresto, 100% itong naniniwala na mali ang akusasyon ng mga otoridad. Kaya noong Mother's Day 2016, kahit walang tsansa na mabasa na Irene ang kanyang pagbati dito, ay nag-post pa rin siya para batiin ang kanyang pinakamamahal na ina. Para sa babaeng anak na Irene, ang kanyang ina ang pinaka-the best na nanay sa buong mundo. Ngunit para naman sa mga otoridad sa Wayland, ang Filipinang si Irene ay isa sa mga pinakamasama at pinakasakim na tao na kanilang nakilala. At para maintindihan natin ang lahat, kailangan mong kilalanin ang Amerikanong si David Odell. Katulad ng asawa ni Irene, si David ay nakatira din sa Wayland. Ito ay inilarawang napakabait at katulad ng ibang mga tao sa maliit na lugar na yun, ang pamilya ni David ay mga magsasaka din. Bilang bunso sa 7 magkakapatid, si David ang naiwan sa kanilang bahay at siya ang nag-alaga sa kanyang mga magulang hanggang ang mga ito ay mamatay. Dahil sa wala siyang asawa, ang kanyang mga kapatid ay napagkasunduan na ibigay kay David ang bahay ng kanilang mga magulang na matatagpuan sa New Galen Road at doon ay nanirahan ito ng mahabang panahon. Bukod sa pagiging magsasaka, si David ay tumatanggap din ng trabaho mula sa kanyang mga kapitbahay. Siya ay minsang nakikitang hawak ang lawnmower at kadalasan siya din ang tinatawag ng mga ito kung sila ay merong sirang mga gamit. Ang mga tao ay kadalasang nakikita si David na kasama si Joseph dahil ang dalawa ay malapit sa isa't isa. Silang dalawa ay magkasamang nagtatrabaho bilang mekaniko sa shop na pagmamay-ari ni Joseph. Nang si Irene ay dumating sa New York, agad ipinakilala ni Joseph ang kanyang asawa sa kanyang best friend. Sina Irene ay madalas na imbitahin si David na kumain at silang tatlo ay kadalasang magkakasama tuwing may mga okasyon. Ngunit bago magtapos ang taong 2015, ang 59 na taong gulang na si David ay isinugod sa ospital at dahil sa malala nitong kalagayan, inirekomenda ng doktor na kailangan nilang operahan ang matanda. Pagkatapos ng operasyon ay voluntaryong nag-alok si Irene na alagaan si David hanggang ito ay nasa maayos ng kalagayan. Ngunit ang mga tao ay magugulat dahil isang trahedya muli ang dumating sa nagpapagaling na si David. Base sa reports noong February 15, 2016, 4:40 ng madaling araw, ang 911 ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na binabaybay ang kalsada na matatagpuan sa New Galen Road. Ayon dito ay kailangan nilang magpadala ng mga bumbero dahil isang bahay ang nilalamon ng apoy. Agad rumisponde ang fire department doon ngunit dahil sa nasa liblib na bahagi ng Wayland ang bahay ay hindi agad nila ito narating. Nang sila ay dumating sa lugar, nakita nila na malaki na ang apoy. Habang inaapula ng mga bumbero ang apoy, ang mga kapatid at kapitbahay ni David ay nag-alala dahil baka ito ay naiwan sa loob. Pero ayon sa mga kapamilya nito ay naniniwala sila na wala doon si David. Bandang 7:00 ng umaga ay nagawa nilang maapula ang apoy. Ngunit huli na ang lahat para sa bahay dahil abo na lamang ang natira dito. Ang mga investigador ay hindi nagsayang ng oras at kaagad nilang inimbestigahan ang lugar para makita kung ano ang punot dulo ng sunog. Ngunit habang binubuklat nila ang mga sunog na gamit, ay nagulat sila dahil nakita nila ang sunog na katawan ng isang tao. Ang Monroe County Medical Examiner's Office ay kaagad dinala ang bangkay para masuri. At bagamat sunog na ang labi ay nagawa nilang makumpirma na ang bangkay ay sa 60 taong gulang na si David. Nang kumalat ang balita, ang mga tao ay nag-alala dahil ang alam nila ay minsang tumutuloy din doon si Irene dahil ito ang caregiver ni David. Kaya ang mga investigador ay pinagpatuloy ang paghahanap. Ngunit sila ay nakahinga ng maayos nang ang kotse ni Joseph ay dumating at kasama nito si Irene. Habang sinisiyasat nila ang lugar ay napansin ng mga investigador na ang sunog ay maaaring nagsimula sa wooden stove na ito. Ayon sa mga otoridad, ang klima sa Wayland, New York kapag buwan ng Pebrero ay napakalamig at minsan ay umaabot pa ito sa -degrees.
kaya maaaring ang wooden stove ay ginamit ni David para ito ay magsilbing heater. Ang teoryang yan ay sinang-ayunan ng mga kapamilya nito. Ayon sa kapatid ni David, ilang beses niya itong sinabihan na huwag gamitin ang wooden stove na yon dahil bukod sa ito ay luma na, ay maaaring ito ay maging sanhi ng sunog. At para makasigurado na yun nga ang nangyari, ang mga otoridad ay hiningi ang tulong ng fire expert o isang tao na eksperto sa sunog. Nang makita nito ang mga litrato ng sunog sa bahay ni David, ay sinabi nito na base sa anggulo ng apoy na nakadikit sa wooden stove, maaaring ang sunog ay hindi nagsimula sa loob nito dahil ang bakas ng direksyon ng sunog ay nagsimula sa labas. Kinumpirma din ng eksperto na ang accelerant na ginamit para maging mabilis ang pagkalat ng apoy ay maaaring gasolina. At sa teorya nila ay kung sino man ang may kinalaman sa nangyari, ay binuhusan nito ng gasolina ang bawat kwarto bago ito silaban. Kaya ganoon na lamang ang lakas ng apoy. Lumalabas din sa autopsy na buhay pa si David nang mangyari ang sunog dahil sa nakitang carbon monoxide sa baga nito. Ngunit ang medical examiner ay nahirapan naman na kumpirmahin kung ito ay nakatanggap ng iba pang mga sugat dahil sunog na talaga ang katawan nito. Ang mga otoridad ay kaagad inimbita sina Joseph at Irene sa presinto para questionin dahil ang mga ito ang naiulat na huling nakakitang buhay sa biktima. Ayon sa sinumpaang salaysay ng mga ito ay di umanong nakita ni Joseph si David ilang araw bago mangyari ang sunog, habang si Irene naman ay nakita ang biktima noong hapon ng February 14 dahil siya ang nag-aalaga dito. Ibinahagi ni Irene na sa loob ng 3 buwan, siya ang naging personal caregiver ni David. Mula sa pagpapakain, pagpapainom hanggang makatulog na si David, ay siya ang nag-aalaga dito. Ibinahagi rin niya na noong una ay maayos ang kanilang samahan. Ngunit habang tumatagal, ay unti-unti nang nag-iba ang ugali ng matanda. Ilang linggo bago mangyari ang sunog, sinabi niya na ayaw nang inumin ni David ang mga gamot nito. Minsan ay nag-halusinate din ang matanda, sa punto na di umano'y nakakarinig na ito ng boses na nagsasabi na sunugin niya ang bahay. Ang pag-iiba ng ugali nito ang naging dahilan kung bakit si Irene ang nagdesisyon na wag laging maglagi sa bahay nito dahil may ilang beses na rin itong naging agresibo. Bukod sa mga kakaibang ikinilos nito ay sinabi ni Joseph sa mga otoridad na isang araw bago mangyari ang sunog ay merong nagnakaw ng pera sa kanyang opisina. Nang kumprontahin niya ang matanda ay di umano'y kusang umamin si David. Dahil sa nadismaya siya sa ginawa nito ay ibinahagi ni Joseph na sinubak niya sa trabaho si David noong araw ding yun. Tinanggap ng matanda ang kanyang desisyon ngunit nagulat siya dahil sa di umano'y sinabi ni David na kung silang mag-asawa ay lalayo sa kanya ay mas gusto na lamang nitong mamatay. Pagkatapos ng interview sa mag-asawa, sila ay malayang nakalabas sa presinto. Ang anggulo na nagpakamatay mismo si David ay hindi maintindihan ng mga otoridad dahil kung pagbabasehan nila ang ekspertong opinyon ng fire expert at resulta ng autopsy report, ay imposible na silaban ni David ang kanyang bahay at maghintay na lamang hanggang siya ay lamunin ng apoy. Para sa kanila, ang paraan nito ng pagpapakamatay ay hindi lamang napakabagal. Ngunit hindi nila lubos maisip na ang isang taong gustong mawala sa mundo ay gugustuhin na maramdaman ang bawat minuto na sila ay nilalamon ng apoy. Kaya ang anggulo na kusang nagpakamatay ang matanda ay agad nilang ibinasura dahil mas naniniwala sila na ang 60 taong gulang na si David ay pinatay. Ngunit ang mga investigador ay nahirapang makakuha ng ebidensya sa sunog nitong bahay kaya ang kanilang ginawa ay interviewin ang mga kaibigan at kapamilya ng matanda na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Lumipas ang ilang araw, mga linggo hanggang umabot na ng ilang buwan. Pero tila ang investigasyon sa pagkamatay ni David ay natenga. Ang kanyang pamilya ay malungkot na wala man lamang silang natatanggap na update mula sa mga investigador. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga otoridad ay tahimik lamang pala sa kanilang pag-iimbestiga at ang matagal na nilang hinihintay na update ay nangyari noong April 27, 2016. Ang mag-asawang sina Irene at Joseph ay inaresto ng mga otoridad dahil ang mga ito ang pinaniniwalaang pumatay kay David. Sinampahan sila ng patong-patong na mga kaso. Dahil sa lakas ng ebidensya, si Joseph ay hindi pinayagan na makapagpiyansa, habang si Irene naman ay binigyan ng tsansa na panandaliang makalabas
hanggang naghihintay ng paglilitis. Ngunit sa laki ng piyansa na nagkakahalaga ng $250,000 o mahigit kumulang 14 million pesos ay hindi rin siya nakalabas. Ang mag-asawa ay sinabi na ang mga akusasyon ng mga otoridad laban sa kanila ay hindi malakas at ang di umanong mga ebidensya ay dinoktor lamang. Kaya noong May 2, 2016, sila ay nag-plead ng not guilty. Noong May 2017, ang paglilitis kina Irene ay nagsimula. Sa opening statement ng proseksyon ay tinawag nitong sakim at mukhang pera ang mag-asawa. Ibinahagi nito sa jury na ang motibo ng mga ito ay pera. Ang anggulo na yan ay tinawanan lamang ng abogado ni Irene. Sinabi nito na bagamat ang sahod ng Filipina ay $13 per hour o mahigit 700 piso kada oras, para sa kanya ay sapat na ang sahod na yon para magkaroon ito ng disenteng buhay. Ngunit ang hindi alam ng kampo na mag-asawa, ang mga investigador ay ginawa ang kanilang assignment. Sa paglilitis ay inharap ng prosekusyon ang iba't ibang mga tao mula kapitbahay hanggang mga eksperto at mga otoridad para mapatunayan na sila talaga ang pumatay kay David. Base sa court records ay nagsimula palang paghinalaan ng mga investigador si Irene nang lumapit sa kanila ang kapitbahay ni David. Ayon kay John Siciliano, ilang linggo bago mangyari ang sunog, ay nagawa niyang makausap si David at ibinahagi nito sa kanya na madalas siyang bisitahin ni Irene. At sa isang pagbisita ng Filipina ay meron itong dalang napakaraming mga papeles at ang isa sa mga dokumento ay isang insurance. Agad lumapit ang mga investigador sa insurance company at doon ay kinumpirma nila na sa Irene ay kumuha pala ng renter's insurance sa bahay ni David dahil natuklasan nila na ilang buwan bago ito maoperahan ay ibinenta nito ang kanyang bahay kay Irene. Lumalabas na ang pagiging handyman ng matanda ay hindi sapat para mabayaran hindi lamang ang operasyon, kundi pati na ang mga gamot habang siya ay nagre-recover. Ang mga yan ang naging dahilan kung bakit naisip ng matanda na ipagbenta ang kanyang bahay. Nang malaman na mag-asawang Myers ang idea na ito, ay kaagad nilang nilapitan ang desperadong matanda. Si Irene ay kaagad nagpagawa ng isang kontrata at hawak ang mga dokumento. Ang mag-asawa ay kaagad nagtungo sa bahay ni David. Si Irene ay sinabi na kaya nilang tulungan ang matanda. Una ay kaya nilang bilhin ang tahanan nito sa halagang $8,100 o mahigit kumulang 400,000 piso. Bilang paunang bayad ay bibigyan nila ito ng cash at ang balanse ay unti-unti nilang ibibigay kay David kada buwan. Bukod sa cash na agad itong makukuha, sinabi rin ng mag-asawa na siya ay libreng makakatira sa bahay kung papayag siyang ipagbenta ito sa kanila. Nang marinig ng desperadong matanda ang proposition ni Irene, ay hindi na ito nakatanggi at masaya niyang pinirmahan ang kontrata. Ngunit ang hindi niya alam, ang kasunduan na yun ay matatawag mong deal with the devil. Dahil lingid sa kanyang kaalaman, ay may niluluto palang plano ang dalawang tao na pinagkatiwalaan niya. Nang marinig ko ang halagang $8,100 ay tumaas ang kilay ko. Kaya para makita ko kung gaano kalaki ang lupa at kung magkano ang buong property ng bahay ni David, ay pumunta ako sa Realtor.com na isang sikat na website para sa mga taong naghahanap ng mabibiling bahay. Ito ang actual na property ni David. Dito ay makikita mo na halos 1 hektarya ang lupain kung saan nakatirik ang bahay ng matanda. At hindi ko alam kung alam ba niya ang halaga ng bahay pagkatapos niya itong makuha mula sa kanyang mga magulang. Ngunit base sa records, ang halaga ng kanyang house and lot ay 1.5 million pesos. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya para pumayag sa halagang inialok na Irene, ngunit minsan kapag ang isang tao ay desperado, mahirap i-rationalize ang kanilang mga desisyon sa buhay. Maaaring walang ipon si David at walang insurance. Ngunit para sa mga Filipino na nakatira sa Amerika, alam nyo at maiintindihan nyo kung gaano kamahal ang mga ospital, lalo na kung wala kang insurance. Ang kanyang pagiging desperado sa pera ang maaaring naging dahilan kung bakit siya ay pumayag na ipabenta ang bahay at lupa sa ganoong kaliit na halaga. At para naman sa mga taong nagtatanong kung legal ba ang ginawa ni Irene, hindi ka nag-iisa dahil kahit ako ay na-curious. Kaya para makasigurado na tama ang impormasyon na sasabihin ko sa iyo, ay nag-interview ako ng isang taong kakilala ko na marami ng karansan pagdating sa pagbili ng bahay at lupa sa Estados Unidos.
At sinabi niya na 100% legal ang transaksyon sa pagitan ni David at Irene. Ayon sa record ng insurance company ay pagkatapos ng bentahan, si Irene ay kaagad lumapit sa kanila at pina-insure nito ang bahay ni David. Para sa akin, ang ginawa niyang yan ay hindi nakakapagtaka dahil kung ikaw ay may-ari ng bahay, ay kailangan mo talagang siguraduhin na insured ang tahanan na pagmamay-ari mo. Ngunit ayon sa mga detectives, ang nakapagpataas ng kanilang mga kilay ay bukod sa bahay, ay dinamay na rin ni Irene na i-insured ang buhay ni David. Para sa mga nagtataka kung lehitimo o legal bang kumuha ng life insurance ang kaibigan mo para sa'yo, ang sagot ay oo, at least sa state ng New York. Ang dokumento ay magiging legal basta ang mga papeles ay sinang-ayunan o nilagdaan ng taong ipapa-insured mo. Ibinahagi ni John na sinabi sa kanya ni David na noong una ay hindi nito maintindihan kung bakit kumuha ng life insurance para sa kanya si Irene. Ngunit dahil sa tiwala siya sa Filipina at asawa nitong si Joseph, ay hindi siya nagdalawang isip na lagdaan ang mga dokumento. Ang sinabi ng kapitbahay ni David ay napatunayan na totoo dahil nang lumapit sila sa insurance agency, ay ipinakita ng mga ito ang mga dokumento na magpapatunay na ilang buwan bago mangyari ang sunog, si Irene ay kumuha ng life insurance para sa biktima. Ang insurance company ay kinumpirma din na ilang araw pagkatapos ng sunog ay nakatanggap sila kaagad ng tawag mula kay Irene dahil gusto na nitong malikom ang pera mula sa insurance ng bahay, sa buhay ni David at ilang mga gamit itong nasunog. Suma total, ang pera na makukuha ni Irene ay nagkakahalaga ng $175 o mahigit kumulang na 9 milyong piso. Dahil sa lumalagong suspecha nila sa mag-asawang Myers, sila ay lumapit kaagad sa judge para makakuha ng search warrant. At dahil sa probable cause na nakita nito, ang hukom ay agad inaprobahan ang search warrant. Pagkalagda nito sa dokumento, ang mga investigador ay hindi nagsayang ng oras at sinugod nila ang bahay ni Irene. Sa kanilang paghahalughog ay nakita nila sa desk ni Joseph ang ilang bote ng mga gamot na inireseta ng doktor para sa nagre-recover na si David. Ibig sabihin ay nagsinungaling sa Irene nang sabihin niya na pinapainom niya ng gamot ang matanda. Bukod dyan ay nakita din ng mga investigador ang ilang mga gamit na Irene na sinabi nito sa kanyang insurance company na nasunog. Ngunit ang pagsisinungaling ni Irene sa kanila at ang pamamekya nito o insurance fraud ay hindi nagpapatunay na siya ang pumatay kay David. Ngunit para sa mga otoridad, kung madadala nila ito sa presinto ay maaari nila itong i-pressure sa interrogation dahil nagbabaka sakali sila na kumanta ito. Si Irene ay dinala sa presinto at sinampahan ng mga kasong insurance fraud at pagsisinungaling sa law enforcement o mga otoridad. Habang nasa presinto si Irene, ang kanyang asawang si Joseph naman ay naiwan sa kanilang bahay kasama ang ilang mga detectives. Doon ay napansin ng mga investigador na ang bawat sulok ng buong property ni Irene ay puno ng CCTV camera. Nang si Joseph ay tanungin tungkol sa mga camera ay sinabi nito na maaaring hindi yun makatulong sa investigasyon dahil automatic na mabubura ang mga footage kapag lagpas na ito ng 2 araw. Ngunit kung sa tingin niya ay mas matalino siya sa mga investigador ay nagkakamali si Joseph. Dahil nang kumpiskahin ng mga otoridad ang record ng CCTV ay napatunayan nilang nagsisinungaling sa kanila si Joseph. Nang ma-review nila ang CCTV footage noong 12:30 ng gabi hanggang 1:00 na madaling araw noong February 14, ay nakita nilang nagpabalik-balik ang mag-asawa sa kanilang bahay ng 3 beses. Lalo silang kinatuba na may kinalaman talaga mga ito sa nangyari kay David dahil ang alibay na mag-asawa ay hindi nagtutugma sa nakita nila sa CCTV footage. Para sa mga investigador ay bagamat hindi sila 100% sigurado na nagpunta ang mag-asawa sa bahay ni David, ay may posibilidad na doon talaga nagtungo ang mga ito dahil ang kalsada na tinahak nila ay patungo sa direksyon ng bahay ni David. Ang mag-asawa ay nagpabalik-balik at sa tuwing sila ay bumababa ng kotse, ay makikita mo na si Irene ay laging may bitbit na gamit na sa teorya ng mga otoridad ay mga gamit niya na kinuha nito mula sa bahay ni David dahil minsan ay tumutuloy siya doon bilang caregiver ng matanda. Ngunit sa lahat ng CCTV footage na ipinakita ng mga otoridad sa korte, ang tape na ito ang ginamit nila para makumbinse ang jury na ang mag-asawang Meyer talaga ang may kinalaman sa pagkamatay ni David
Dito sa footage na ito ay mapapansin mong may ilaw. Ang ilaw na yan ay nagmula sa dumarating na kotse ni Irene sa kanilang driveway. Makikita mo si Joseph na pumasok sa garahe at sa braso nito ay isang container na para sa mga otoridad ay tila isang lagayan ng gasolina. Umalis ang kotse ngunit pagbalik nila ay meron na ulit silang daladalang mga gamit. Si Joseph ay nahagip din na daladala ang isang container na pinaniniwalaan ng mga otoridad na nalagyan ulit nito ng gasolina. Ngunit ang mata ng mga detectives ay nanlaki dahil ang matagal na nilang hinahanap na ebidensya na maglilink sa mag-asawa sa sunog ay natagpuan na nila. Kung matatandaan mo ay sinabi ko kanina na naniniwala ang eksperto na hindi aksidente ang nangyaring sunog. Hindi ko nabanggit kanina pero ayon sa fire expert, ang uri ng gasolina na ginamit ay espesyal. Ibinahagi niya na ang gasolinang yon ay hindi magliliyab kung gagamit ka lamang ng posporo o kahit lighter pa. Dahil para magkaroon ng apoy, kailangan mong gamitan ang gasolina ng tinatawag na torch. Sa footage na ito ay makikita mo si Irene na bumaba sa kotse at hawak-hawak niya ang isang storage container. Kung magpo-focus ka sa bahaging ito ay makikita mo ang torch na pininiwalaan ng mga otoridad na ginamit para magsimula ang apoy sa loob ng bahay ni David. Gamit ang mga ebidensyang yan, si Joseph ay inaresto din ng mga otoridad at sinampahan ng kaso dahil sa pagsisinungaling nito sa mga investigador. Sa presinto ay kaagad itong humingi ng abogado, kaya walang nakuhang anumang impormasyon ng mga detectives dito. Ngunit kung nagmatigas ang Amerikano, ay iba naman ang naging reaksyon ng Filipina niyang asawa, lalo na noong nalaman nito na hawak pala ng mga detectives ang mga CCTV footage mula sa kanilang bahay. Dito sa recording na ito ay maririnig mo na umamin si Irene na silang mag-asawa nga ang pasimuno sa sunog at pagpatay kay David. What's the real reason you burnt the house down? Is that good enough? So it makes it okay that night to go burn the house down? No, it's not. Sinabi ni Irene na ang kanilang plano ay nagsimula noong nagkanda leche-leche ang negosyo ni Joseph. Ipinaliwanag niya na bagamat siya ay may disenteng kita sa kanyang trabaho, ay hindi yun sapat para makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Unti-unti ay nalungkot si Joseph dahil pakaramdam nito na hindi niya naibibigay ang buhay na nararapat kay Irene sa Amerika. Bukod sa problemang pinansyal ay nakadagdag din sa pressure ang araw-araw na pag-iisip ni Joseph kung papaano niya madadala ang dalawang mga anak ni Irene sa New York. Bukod dyan ay gusto din itong makabili ng bagong tow truck, magtayo ng bagong negosyo habang si Irene naman ay gustong makabili ng bagong bahay. Ngunit ang problema ay lahat ng kanilang gusto ay matutupad lamang kung meron silang limpak-limpak na salapi. Ayon sa prosekusyon, ang mag-asawa na ayaw ng mahirapan at paghintay ng matagal na panahon para makaipon ay nag-isip ng paraan para magkaroon ng easy money sa iligal na paraan. Gamit ang sariling salaysay ni Irene, sinabi ng prosekusyon na ang tanging paraan na naisip ni Joseph ay gumawa ng insurance fraud. Ayon kay Irene, ang kanyang asawa ang mastermind ng lahat. Di umano'y ang una nilang gagawin ay kumbinsihin ang matandang si David na ipagbenta ang bahay nito sa napakaliit na halaga. Pagkatapos ay ipapa-insure nila ang bahay. Kung okay na ang lahat ng mga dokumento, ang susunod nilang gagawin ay sunugin ang bahay para bigyan sila ng pera ng insurance company. Sa interrogation sa kanya ay sinabi ni Irene na kahit pumayag siya sa planong manloko ay hindi siya mamamatay tao. Kaya pagkatapos maoperahan ni David, ay ginawa nila ang lahat para mapaalis ito sa bahay. Kumontak sila ng doktor para ipasuri si David dahil gusto nilang sabihin ito sa matanda na kailangan na nitong pumunta sa adult care facility. Ngunit nadismaya sila dahil ayon sa resulta ng mga pagsusuri sa ospital ay malakas pa si David. Ang sunod nilang naisip ay kumontak ng inspector para sabihin ito na ang bahay ay hindi na maaaring tirhan dahil sa may pagkaluma na ito. Ngunit katulad ng una nilang plano, ang eksperto ay sinabi na bagamat luma na nga ang bahay, ay wala siyang nakikitang seryosong problema. Kaya si David ay nanatili pa rin sa bahay na yun. Ayon kay Irene ay nakiusap siya kay Joseph na wag na nilang ituloy ang plano at intayin na lamang nilang mamatay si David. Ngunit sinabi ng Filipina na ang kanyang asawa ay mainiping tao. Ibinahagi ni Irene na sa loob ng mahigit isang buwan, metikulosong nagplano si Joseph kung papaano ididispatcha si David. Sinabi niya sa mga investigador na alam niya ang plano.
Ngunit hindi niya ito napigilan dahil natatakot siya kay Joseph, lalo na kapag ito ay nasa impluwensya ng alak. Ayon kay Irene, may isang beses na pinagbuhatan siya ng kamay nito at dahil sa lala ng kanyang naranasang pambubugbog, ay may trauma na siya kaya ayaw na niyang sumalungat sa mga plano nito. Sa kanyang pag-amin ay maluhaluhang sinabi nito na takot siya para sa kanyang buhay, kaya sinunod na lamang niya kung anuman ang sabihin ni Joseph. Ang anggulo na siya ay inubuso ni Joseph ay hindi naman agad pinaniwalaan ng mga investigador. Bukod sa hindi niya ito inireport sa mga pulis, ay pakiramdam ng mga detectives na ang mag-asawa ay magkasamang pinlano ang lahat dahil pareho silang mukhang pera. Kaya mula sa simpleng pagtatanong ay mas dinagdagan pa nila ang pressure at ang Filipina ay kusang umamin. Sinabi niya na pareho silang nagplano at hindi siya tinakot ni David. Ibinahagi ni Irene na para mabilis na mamatay si David ay pagkatapos ng operasyon ay itinago nila ang mga gamot nito dahil sa pag-aakala na ito ay mangingisay na lamang kapag hindi ito nakainom ng gamot. Ngunit ang matandang si David, bagamat 60 taong gulang na, ay malakas pa rin na parang isang kalabaw. At ang masama pa dito ay kahit mahigit 2 buwan na ang nakakaraan simula nang ito ay maoperahan, tila mas lumalakas pa ito sa pagdaan ng mga araw. Kaya para mapabilis na makuha nila ang insurance money, sinabi ni Irene na pumayag na siya sa plano ni Joseph na tatanggalin nito sa trabaho si David at aakusahan na magnanakaw. Ayon sa kanya ay gustong palabasin ni Joseph na nagpakamatay si David dahil sa sobrang kalungkutan. Sinabi ni Irene na noong gabi ng February 14, katulad ng nakita sa CCTV, ay nagpabalik-balik sila ng 3 beses sa bahay ni David. Ayon sa Filipina, noong huling beses na sila nagpunta sa bahay ng matanda, ay naiwan siya sa kotse habang sinabihan siya ni David na mag-drive papalayo. Pagkatapos noon ay pumasok na ang kanyang asawa sa bahay ng matanda, dala ang gasolina at torch. Ibinahagi din ito na para malinis at walang ebidensya na magagamit laban sa kanila, si Joseph ay nagsuot ng gloves at boots. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik siya sa kalsada malapit sa bahay ni David at doon ay nakita niyang naglalakad ang kanyang asawa. Ayon kay Irene ay sinabi ni Joseph na sigurado siyang maglalagablab na ang bahay nito. Nang tanungin niya kung papaano si David, ay sinabi di umano ni Joseph na huwag siyang mag-alala dahil hindi na ito magigising. Pinilit niyang alamin kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit kahit ilang beses niya itong tanungin, ay hindi ipinaliwanag ni Joseph kung ano ang ginawa niya kay David. At kahit ilang beses pang i-pressure ng mga otoridad si Irene, lagi nitong sinasabi na ang tanging alam niya ay sinilaba ni Joseph ang apoy malapit sa wooden stove. Ngunit ayon sa teorya ng prosekusyon, maaaring pinalaw ni Joseph sa ulo si David para mawalan ito ng malay at hindi makalabas sa nasusunog na bahay. Ang mga sinabi ni Irene ay pinabulaanan ng kanyang asawa at sa korte ay sinabi nitong siya ay inosente. Simula't simula hanggang matapos ang paglilitis, ang abogado ni Joseph ay sinabi na ang kanyang kliyente ay inosente dahil para sa kanila, si David ay kusang nagpakamatay. Ngunit kahit anong palusot niya sa nangyari, ang jury ay hindi pinaniwalaan ang kanyang mga sinabi dahil para sa kanila, si Joseph ay klarong nagkasala. Siya ay hinatulang guilty sa lahat ng mga kasong isinampa sa kanya at si Joseph ay pinarusahang mabulok sa kulungan sa loob ng 23 taon. Ilang buwan pagkatapos litisin si Joseph, si Irene naman ang isinalang sa paglilitis. Salamat sa kanyang pag-amin ay hindi nahirapan ang prosekusyon na kumbinsihin ng jury na may kinalaman siya sa krimen. Ngunit ang kampo ni Irene ay ginamit ang anggulo na ang Filipina ay pinilit, tinakot at inabuso ni Joseph para maisakatuparan ang plano. Ngunit ang anggulo na ito ay hindi pinaniwalaan ng jury at katulad ng kanyang asawa, siya ay mabubulok din sa kulungan sa loob ng mahigit 2 dekada. Pagkalipas ng ilang taon, ang mag-asawa ay nag-apela ngunit katulad ng desisyon ng lower court, walang nagbago sa parusa sa kanila dahil naniniwala ang Court of Appeals na walang ginawang mali ang korte na naunang humawak sa kanilang kaso. As of this recording, sina Joseph ay nakakulong pa rin
at wala sa ulat kung sila ay kasal pa rin. Wala ring nakakaalam kung si Irene ay isang US citizen na, ngunit kung siya ay Philippine passport holder pa rin, pagkatapos ng kanyang sentensya, si Irene ay kaagad ipapadeport pabalik ng Pilipinas. At dahil sa kanyang partisipasyon sa krimen, ang kanyang mga anak ay nanatili sa Cebu. Bagamat ang mga ito ay hindi nakarating sa Amerika, makikita naman sa litratong ito na ang panganay niyang anak na babae ay kontento sa kanyang buhay bilang isang ina at asawa. As of this recording, ang lupa na matatagpuan sa New Galen Road ay nakapangalan pa rin kay Irene. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.